Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-a-update tayo ngayong araw ng Sabado. Good morning sa inyo mga lodi. Good morning ba? O hindi? Good morning ba mga idol? No, so update tayo ngayon sa mga nangyayari sa ating crypto space, sa mundo ng crypto at global news mga idol, no? So bago ang lahat, pa-like and subscribe naman dyan mga idol, palambing naman, no? Malaking tulong na yan sa ating channel. So ayan, unang-una, punta muna tayo dito sa ating chart. Ayan na, no? Yung ating 100 USD ay natalo na. 43 na lang ang natira, mga lods, no? Buti na lang nag-stop loss ako. At nagkaroon pa tayo ng 43. Pero nung biglang umangat eh. Dahil nanluloko talaga eh, no? Nanluloko talaga yung market eh, no? So talo tayo ng mga 60 USD mga idol, no? Kasi actually nasa 104, 103 ata yung tayaan natin ang nakaraan eh. So hindi natin kasi masyado nabantayan at medyo naging sablay yung trade natin noon. So kaya natalo tayo. So lesson learned, kahit na palagi tayo nagtitrade. Yung mga trader talaga mga lodi, araw-araw na nagkakaroon niya ng lesson learned. No, so tignan natin kung anong mangyayari dito. Itong last 43 natin malay nyo naman makabawi, di ba? So we'll see mga idol, no. So tinamaan yung natin stop loss Pero nung tinamaan siya, madaling araw ata kanina, so hindi ko na masyadong napansin. Nakita ko na lang wala na akong position. Sabi ko, malas, sabi ko. Sayang. So ayan mga lodi, mamaya timing tayo. Mga idol, no. So sa ngayon magbabalita muna tayo, mga idol, no. So check natin, nako, alert muna tayo. Grabe. $509,000 mga loads. Mag-ilan na yan? Siguro mga ilang milyon na yan sa atin. Na 10 million na ata yan, something like that. According to the data shared by Web3 Antivirus, a user has lost over $509,000 in USDT in a new address poisoning incident, no? So ano ba yung poisoning address, mga ganyan, no? Address poisoning relies on seeding fake addresses ahead of time and waiting for a single copy paste mistake, no? Inaabangan ka lang na magkaroon ng isang mistake lang ng copy paste mo, boy. Tapos ka sa akin, boy, sabi. Kaya nga yung iba, ilang beses ko na to sinabi, no? Kapag magta-transfer kayo ng asset nyo sa isang address, ang lagi nyo tatandaan yung 5 nasa unahan at yung 5 nasa hulihan, dapat parehas, and then i-copy nyo yun at i-paste nyo sa notepad ng ilang beses. No, kasi minsan onting copy paste lang na mali mga lodi, talagang ubos ang iyong diyan, kinabuhi, no? Once the transaction is signed on chain, recovery option drop to 0. Wala na. Hindi mo na siya marirecover mga idol. Kaya dapat lagi kayong mag-ingat. Lalo na kung malaki yung mga transaction. No, ako nga magta-transact lang ako ng kahit mga maliit lang Kahit ng mga 10, 20 lang, sa pa talaga ako Sobrang busisi Yung hindi lang 5 yung tinatandaan ko sa unahan at sa hulihan, pati alis lahat tinitignan ko mga loads. Tapos kinaka-copy paste ko sa notepad ng maraming beses yung address. Dapat pare-pareha siya. No, so para hindi kayo magkamali kasi nga once the transaction is signed on chain, recovery option drop to 0 na. Wala na kayong marirecover dyan. Sayang lang, nabura sa hangin. Parang ganun yung mangyayari, di ba? So ingat kayo lagi mga idol. And then punta tayo dito. Nako, alam niyo mga idol sa mga pinapalo ko ng mga content creator na Tagalog, Pilipino, kasi napanood ko na, kaya wala na siguro dito Pero sila Arvin, ano pangalan nun? Arvin ba yun? O Alvin? Ayan, no? Ito, yung mga ganito.
Ayan, makikita nyo puro Iran, no? Hindi lang yan, meron pang isa, si ano, nakalimutan ko yung... Basta marami sa history natin. Ayan, no, mga ganyan, no? So, ayan, no? Marami tayong pinapanood. Puro sa Iran, ayan, no? Ito rin, si pangunahing negosyo, ayan, no? Pinanood ko kagabi. Ayan. Pero kanina na-enjoy ko yung pinanood ko kay Will Smith, eh. Saan si Will Smith? Ang lapit ng... wala, ba't wala? Ayun, ito. Yung pole to pole. Kaya lang, episode 1 pa lang siguro to. Nandun pa lang siya sa North Pole, eh. Puro Iran yung ano, no? Yung nagkakagulo kasi ngayon sa Iran, eh, mga idol, eh. Talagang iba na, no? Sobrang chaos na doon. At parang magpapalitan na ng ano, mapapalitan na sila ng pamumuno. Sandali lang. Grabe. Pag pinapanood mo yung mga nangyayari doon, libo na yung patay, eh. Oh, ayan talagang pinaglalaban nila yung kanilang kalayaan. Alam nyo ba tinanggalan ng internet yung buong Iran, mga lodi, para hindi nila ma-post yung mga nangyayari doon, mga idol, no? At pero kasi may Starlink yung ibang mga yung mga Iranians, eh, kaya nakakapag-post pa rin sila using yung Starlink. Ayan, ang dami ng ano, thousands dead in Iran. Where is the outrage, mga alam nyo, sa akin lang any day, any hours, mga lods, Trump will strike. Will strike na, mga lodi, at parang nagiging tagapagligtas na siya ng mga Iranian, mga idol, eh. Marami na rin tumatawag sa kanya doon na, Trump, please help us, ganito, ganyan. Kasi merong mga sundalo doon, sa napanood ko, hindi ko na nakalimutan ko na yun. May mga sundalo doon na talagang ang pinaka loyalty nila wala sa mismong bansa, doon mismo sa leader nila, sa supreme leader na si ano ba pangalan nun? Yung ano, Balbasarado, supreme leader. Ayatollah kasi tawag ko sa kanya, eh. Si Ali Hosseini. Ayan, oh, ito si Ali Hosseini. Ali Khamenei. Ali Khamenei. Ayan, si Ali Khamenei. Ayan, oh. Si Ali Khamenei, yung mismong soldier niya, mga lodi. Ano na lang, army. Mas mali, eh. Hindi, kasi army yung tawag niya dun, eh. Nakalimutan ko yung pangalan ng army nila, eh. Basta meron siyang army na doon, ayun yung pinaka loyalty nitong mga to dito, hindi mismo sa mismong Iran na bansa, no? Dito mismo sa kanya. Kaya yung mga Iranian, pag inutusan nito tong mga elite niya na soldiers, sige, ratrating niya, parang ganon. Durug talaga, mga idol. So, grabe. So ngayon, nakita ko kasi ito, eh. Iran unrest sparks 7.8 billion crypto surge. Crypto activity surged to 7.8 billion in Iran as the country grapples with chronic economic instability, inflation, and internet shutdowns. State-linked actors accounted for a large share of crypto inflows amid sanction pressure. Kasi wala na, mga idol, eh. Magkano na lang yung Iran? Sobrang baba na ng ano nila. Ano ba tawag sa Iran money? Real? Real ba? Iranian real. 2 PH. O, tara, peso na lang. Grabe, oh. Yung piso, yung isang sabi nating 100 pesos. Ayan. Yung 100 pesos mo, meron ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.8 million real, mga idol. Dahil talagang bumagsak siya dito. Samantalang dati nandito siya sa 0.04. Oh. 'Di ba? Kaya para sa akin, parang maganda 'yung kung gagamit na lang sila ng crypto. 'Di ba? Kasi hindi na wala nang silbi yung ano nila, yung currency nila, mga idol, 'di ba?
Oh, Iran is now accepting Bitcoin for weapon sales. 'Di ba? Kung papansinin niyo mga idol, magkaiba yung may ibang plug, 'di ba? Ito yung sa Iran, tas ito yung nilalabas nila ngayon. Ito kasi yung yung dati nilang plug. Iba yung namumuno diyan, mga idol. Ang namumuno diyan is yung descendant nito ni Palabi. Yan, ni Palabi Reza. Ayan oh, kita niyo yan. Ayan oh, yung kanyang plug. Ito kasi yung plug ng ano to, ng nila Ali Khamenei. Oh, ayan, di ba? So, ngayon, ang inuutos niya, itaas niyo yung dating nating plug. Ayan oh, yung plug ng lumang plug natin dahil ito na yung magiging ano sa atin ulit. So, parang yung descendant nung unang mga pinuno na to si Pahlavi Reza, babalik na siya ngayon sa Iran para mamuno. Siya na nga yung sinusunod eh. Kapag nagsalita siya, magpumunta kayo sa ganito, ganyan, sa ganitong date. And ano, ganito. So, ayun, siya na. Kumbaga, baka siya na yung pumalit na mawala na si Ali Khamenei. Grabe, no? Gul sa kanila, mga idol. Talagang yung mga protester doon, talagang buwis buhay sila, mga lodi. Talagang nilalaban nila yung tingnan nyo, oh. 'Di ba? Religious religious country talaga yung Iran, mga lods. Kaya nga walang silbi yung presidente doon. Ang pinaka sinusunod doon, yung pinaka supreme leader ng religion nila na si Ali Khamenei. So ngayon, lahat na ng tao galit na sa kanya. Look at the footage from Iran. That is a moral litmus test. If you choose to look away, you reveal exactly who you are. Oh, grabe, no? So, dapat tulungan din talaga yung mga Iran eh. Pero mga idol, si Trump to the rescue yan, malamang, mga lods, no? Kasi nagpadala na naka-ready na actually yung mga forces ng US malapit doon, mga idol. May napanood ako na talagang naka-ready na sila. Any day nga eh, sabi ko, any day, any hours, biglang hindi nila malalaman na tapos na sila. Grabe yung mga ano ngayon. Grabe yung mga advance ng weapon ngayon ng US, mga lodi. Kaya mayabang rin talaga si Trump eh. Kasi pag pumalag ka talaga, mga lodi, yung technology na gamit nila, nung ginamit nila sa pagkuha kay Maduro, merong in-interview doon, mga idol, na parang sundalo, no, na parang guard ni Maduro, mga lodi. Sinabi niya na grabe yun. Yung kumbaga, ang bilis nung pangyayari. Nung nalaman na lang namin may mga drones na sa harapan namin na hindi na kami nakakilos. Ganun daw yung nangyari sa kanila nung pagkakuha nila kay Maduro. Isipin niyo yung gagawin ng US sa Iran, mga lodi. Magdi-display ng ano yan, ng kapangyarihan. Kaya once na bumanat na si Trump dyan, tapos talaga yan, mga lodi. Sinasabi ko sa inyo, huwag niyong awatin ha. Grabe. No? So sana matapos na yan at syempre matahimik na yung Iran, mga lodi. Kawawa naman yung mga tao doon, lalo na yung mga bata. Hindi kasi pwedeng i-ano sa YouTube eh, pag yung mga medyo marahas na, nababan yung ano ko, yung channel ko pagka ganun eh. So may mga napapanood kasi ako ng mga bata, talagang nadadamay na sila. Maski sa ospital. Imagine sa ospital, papasukin sila ng mga mga sutoy na alagad ni ito, mga ganyan, no. Papasukin sila sa ospital, tas may mga babarilin doon ng mga protester, bubugbugin sa mismong loob ng main hospital sa Iran. Grabe yung mga tao, mga lodi. Nakakatakot, no? So meron nga daw mga lugar doon na napakaganda eh, parang tourist spot. Tapos ngayon wala na, hindi mo may imagine na mangyayari yun doon sa lugar na yun. Ganun. 'Di ba? So unexpected talaga yung nangyari sa kanila. So sana maayos na yun. Sana makatulong talaga si Daddy. Grabe si Daddy, may habang. Ang dami na ngayon. Nakita ko sa sa isa kagabi, napanood ko na nagpadala na si Trump doon ng mga kapangyarihan, mga lods, no? Naka-ready na sila. Kaya any day now, any hours, pag in-strike ni Trump yan si Ali Khamenei, nakatago na lang din yan eh. Alam nyo ba, mga law, medyo mahaba tayo sa Iran na. Alam nyo ba, si Supreme Leader Ali Khamenei, mga idol, parang sinasamba to sa Iran eh.
Alam niyo kung sino yung katulad ng kapangyarihan niya? Para siyang si Kim Jong-un. Si Kim Jong-un ng North Korea. Ngayon, once na sa watain ni Trump to, mga lodi, matatay sa puwit yun si Kim Jong-un. Kasi yung katulad niya na parang sinasamba, parang ganun siya, 'di ba, sa North Korea. Ibig sabihin, kayang gawin ni Trump sa kanya 'yun, mga idol. Kaya nanonood lang yung mga 'yan sa gagawin ni Trump sa Iran. Nanonood yung China, yung Russia, yung North Korea. Wala silang magagawa kapag inararo sila ni Trump. Mga idol, no? So, grabe yan, ha. Interesting yung nangyayari dyan, pero syempre pangit yan pag sinabing war, walang panalo dyan, maraming talo, di ba? Pero kailangan talagang may gawin para maayos yung ganyang mga bagay, no? So sana maayos ni Daddy yan. So ayun, move on tayo, grabe nangyayari dyan, eh. Speaking of sakupan, no? Yung China, hindi nila masakop tong Taiwan, eh. Taiwan will invest $500 billion in the US chip industry in exchange for a 15% tariff cut, mga lodi, no? Syempre si Trump, businessman yan, mga lodi, no? Kapag kumbaga it's a deal, pag ano niya, kumbaga ano to, eh, kapag gusto niya yung nangyayari, mga idol, pagbibigyan ka niyan. Alam niyo naman yung Taiwan, ayan ang pinaka major na gawaan ng mga chip sa buong mundo. 'Di ba? Lahat ng mga nasa sasakyan nyo, nasa cellphone nyo ng mga chip, sa Taiwan yung pinaka source niyan, main source, mga idol. Kaya nga gustong kunin ng China yan, eh. Ulit, eh. Pero ayaw na ng Taiwan sa China. So gusto na talaga nila sa US. So ngayon, ayan na nga, $500 billion, no? Kumbaga parang magkakaroon siguro ng sister company ng Taiwan sa US. Sige, ano tayo, partner, ganyan-ganyan. Siyempre goods 'yan kay Trump pa. So ayan, ano pa? Bukod sa Taiwan, Belarus President Lukashenko just signed an executive order to create Bitcoin banks in the country. Di ba? Yung adoption natin ngayon sobrang malawak na at kumakalat na sa iba't ibang bansa. Pero sabi nga, walang adoption kung walang regulation. So kailangan meron muna tayong regulation. Pero syempre, ibang bansa yan, baka meron silang sarili nilang rules. Belarus, so hindi natin alam, eh. Pero goods to, mga lodi, no? Bitcoin analyst Willy Woo says Bitcoin near-term future is bright. No? Clarity Act may have a nasty surprise for the XRP holders. So parang ang sinasabi dito kasi mga idol ni Willy Woo, parang ano ito, no? WW. Napanood niyo na ba yung yung Breaking Bad? Yung WW. Doon nahuli ni ni Hank sa SIA. Walter White pala yun, yung WW. So, Willy Woo, sabi dito mga idol, ang pagkakaintindi ko dito mga lodi, magkakaroon pa ng isang malupit na pump si Bitcoin, mga idol, no? Once na nagtatap si Bitcoin, mga lodi, yung mga altcoins, hindi naman especially XRP lang, lahat ng altcoins, mga lodi, medyo mas malala yung correction kapag lumilipad si Bitcoin. And then after ni Bitcoin mag-top, top out na siya, dito na lang, ganito na lang ako, 220,000 halimbawa lang, 220,000 pang magsisirculate na yung money, no? Lilipat na siya bigla sa altcoins. Pero syempre for short term, makikita nyo na Bitcoin talaga yung mangingibabaw, and then yung mga altcoins medyo manghihina muna yan, mga lodi, no? Manghihina yan, yung iba dyan parang babagsak na mga 60 to 70%. And then once na matapos na, no, yung paghahari ng Bitcoin ngayong cycle, lilipat na yung mga asset sa altcoins. Doon na tayo magkakaroon ng alt season, no? Parang ganun yung tinanong ko kasi to kay Grok, ayan, no? So ganun yung explanation niya, mga lods, no? Hindi naman specifically sa XRP lang, halos lahat daw yan ng coins, no? Sabi ni Willy Woo, kung naniniwala kayo kay Willy Woo. Boom! Ayan, sabi dito,
Interactive Brokers plan to roll out Ripple and PayPal stablecoin next week. Oh, ito na. So gumagalaw na sila, mga lods, no? Ripple and PayPal. Tagal na rin 'yun, alam ko eh. About sa PayPal. Ito talaga nangyari talaga 'to, mga lodi, no? XRP leads South Korea in 2025 trading volume with over 1 trillion process on Upbit, no? Kasi yung Upbit ay yung number 1 crypto exchange sa South Korea, at ang leading nila diyan ng pinakamataas na trading volume XRP. Imagine umabot ng 1 trillion. Grabe, 'di ba? Ang lupit. Yung mahiwagang number ng XRP, the 589. Grabe, 589, 588. Ayan, sabi dito, mga lodi, a 589.5 billion unit payment was successfully validated on XRP Ledger with a fee of only 0.401 to XRP. Grabe naman yun, parang free na. Lightning Pass settlement, near zero transaction cost. Someone transferred a non-XRP token on XRP Ledger. XRP was only used to pay the network fee. Grabe, mga lodi, no? So, goods yan. Isa pa, Japan. SBI Holdings Chairman Yoshitaka Kitao has confirmed that the banks will start using XRP for international payment in 2026. Coinciding with the announcement of XRP incentives for companies shareholders. So sa Japan, mga idol, medyo naging nagtitrend yung Japan, yung babae, di ba? Minister ba yun? Nakalimutan ko. Basta yung babae na talagang ina-adapt na nila yung crypto, mga idol, ngayon sa Japan mismo, no? Mas gusto na nila ng advanced technology. Ayaw na nila sa TradFi, mga idol. So magmo-move na sila ngayon sa innovation, mga lodi, kaya tatanggapin na nila lahat, no, ng mga advanced diyan, kahit sa payments, no. So ngayon XRP, sinabi nila gagamitin na ng mga bangko yan. At alam niyo naman, yung halos lahat ng mga malalaking bangko sa Japan, mga lodi, partner ng Ripple. Na-news na natin yan eh. Lahat ng mga malalaking bangko sa Japan already partnered with Ripple na. So natural lang na gagamitin na nila yung XRP, na. So ito, update tayo ngayon, mga lodi, sa ating Clarity app. Coinbase CEO Brian Armstrong has raised alarm about, he described coordinated efforts by traditional banks to shape crypto regulation in ways that protect their market dominance, no. So yung mga big banks daw, mga idol, nagko-coordinate sila para maging advantage sa kanila yung magiging batas natin, no. Sinishape nila yung crypto, mga idol, para sila yung makinabang. Parang ganun yung sinasabi dito ni Brian Armstrong. Targeting stablecoin rewards, DeFi access, and control over tokenized assets. So, ang talagang nireklamo ni Brian Armstrong, mga idol, is overall, yung mga traditional banks, kumbaga, sila yung masusunod, parang ganun na hindi ayaw nila magpatalo, mga lodi, mga traditional banks. Yung kumbaga, i-adapt namin kayo pero kami yung magko-control, parang ganun sa tradition. Yung ganun sinasabi ni Brian Armstrong. So which is pangit nga naman yun, di ba? Kasi yun, kaya nga gagawa ng para sa crypto das biglang magiging advantage sa inyo, mga traditional banks. Pwede ba yun? So doon siya naiinis, mga idol, no? So kaya nagkakaroon tayo ng konting delay ngayon, no? O pause, no, para maipasa yung Clarity Act, mga lodi. Ngayon, kasi si Brian Armstrong lang sa lahat, mga lodi, siya yung parang pinaka talagang kumukontra, no? At sinasabi niya na ganito, ganyan, pangit, huwag nyo na ituloy kung ganyan lang, parang ganun, ba? Pero mga lodi, yung iba naman, tulad nito ni Brad Garlinghouse, basahin natin. Brad Garlinghouse has weighed in on the delay of the Clarity Act, stressing the importance of seeing the legislation through a completion. Clarity is always better than chaos, no? Ayun yung sinabi natin kahapon, na sinabi niya. He said,
while noting the bill has room for improvement, no? So tama nga mamaya tapusin muna natin. Brad Garlinghouse emphasized its value compared to inaction. The bill isn't perfect, but it weighs better than nothing, no? Kumbaga, pasa muna natin kasi i-improve na lang on the way. Parang ganun. Pointing to progress made so far, he added, we're so close, we can't give up now. So, yung importante kasi talaga mga Lodi, magkaroon tayo ng batas, ng clarity. Kaya nga sabi niya, clarity is always better than chaos eh. 'Di ba? Mas magandang meron tayong sinusunod kaysa wala. 'Di ba? Ayun nga example natin kahapon eh, 'di ba? Gawa mo na tayong kalsada na isang daanan. Yan, 'di ba? Kahit na ngayon baku-baku siya, at least meron tayong dadaanan, meron tayong clarity kung saan tayo dadaan. Hindi pa perfect yung kalsada, pero at least naumpisahan na natin, 'di ba? Kaysa naman walang kalsada, tapos kanya-kanyang lipad lang tayo, kanya-kanyang kung ano-ano lang yung daanan natin. Parang ganoon naman si Brad Garlinghouse. 'Di ba? Kumbaga, sa akin niya, dito tayo muna. I-ispalto nyo na lang sa mga susunod na linggo. 'Di ba? Kayo mga Lodi, kasi si Brian Armstrong, parang ang nakikita ko sa kanya, wag nyong ipasa kung ganyan. Si Brad Garlinghouse naman, ipasa na natin, no? Ayusin na lang natin habang tumatagal, parang ganun. No, wag nating sukuan ngayon, ganito ganyan, no? Kasi parang marami namang nandiyan eh. Kumbaga, na okay eh. Yung Kraken, yung okay naman sila. Yung ang pinakaayaw lang talaga is si Brian, no? O talaga si Brian eh. Pero tama rin kasi siya, no? Ako ayoko rin na masunod yung traditional banks eh. Kasi nga kaya nga ginawa yan para sa crypto, eh. Tas biglang sila makikinabang. Ano ba naman yun? So nalilito ako dito mga Lodi kasi meron silang mga alam din na hindi natin alam eh. 'Di ba? So mahirap kasi mag-decide eh pagka ganyan. Malay niyo si Brad Garlinghouse, meron siyang alam na hindi. Kasi magiging bangko rin kasi sila eh. 'Di ba? Parang makikinabang sila eh, magiging trust bank sila eh. 'Di ba? So hindi natin sure kung ano ang ano diyan. Pero for me sa part na 'to, mas parang gusto ko yung ni Brian Armstrong. No, kasi parang may bias kay Brad Garlinghouse kasi nga syempre baka may kinabang sila dahil magiging bangko sila, nag-a-apply sila noon eh. 'Di ba? Si Brian Armstrong parang ang sa kanya pangkalahatan kabuuan ng buong crypto yung makikinabang. 'Di ba? Syempre, kayo ano sa inyo mga lods, no? Bigyan niyo nga tayo ng malupit na babasahin comment diyan mamaya. Kagabi kasi wala eh. Ang dami kong reason eh, no? Pero ang gabi kasi talaga mga Lodi, pinilit ko. Sana maniwala kayo, kaya lang hindi na kinaya ng aking katawan. Pagdating ko, wala na, bugsak na ako eh. So, ayan, no? So, pili kayo kung kanino kayo dito at kung bakit, no? Sana may konting explanation para mabasa natin mamaya. Tapos, ito yung last natin kasi parang sa tingin ko good news to. Tinanong ko si Grok, totoo daw to eh. Sabi ni Jim Cramer, mga idol Bitcoin will never reach 500,000. That is unrealistic, sabi niya mga Lodi. Sino ba to? Di ba? Siya si Imbers Cramer, mga idol, no? So, lahat ng sinasabi niya, kabaliktaran yung nangyayari. So, pag sinabi niya hindi marireach yung 500,000, marireach yan. Di ba? So, sinabi niya talaga yan mga Lodi. At tinanong ko si Grong, did he really say that? Sabi, yes. He said that with that smile on his face. So, ayan. Ayan yung news natin ngayon mga Lodi. So, pero grabe. Handaan niyo yung sarili niyo mga idol kasi hindi natin alam kung ano magiging reaction ng market if ever bumanat na si Trump sa Iran. Hindi natin alam yung magiging reaction ng market eh. Pwedeng bumagsak, pwedeng lumipad kasi masaya yung mga Iranian, hindi natin sure eh. Alam niyo yung nangyari sa Venezuela, 'di ba? Nung kinuha ni Trump si Maduro, biglang umangat yung nila. Yung currency, yung nila, yung market nila, 'di ba? Yung stock nila, grabe lumipad. So hindi natin alam kung ganoon din mangyayari mga Lodi, no. Pero sana
matapos na yung paghihirap ng mga Iranians, mga Lodi, at bumalik na sila sa dati, no? Kasi wala na yung mga business doon, patay na yung city, wala pang internet, no? So talagang mahirap yung buhay nila ngayon. Tapos wala nang tubig, ayun pala. Wala na silang tubig, mga idol. Ayun yung pinaka problema nila ngayon, saan sila kukuha ng fresh waters, no? So grabe yan, mga idol. So ayun yung ating balita ngayon, mga Lodi. Medyo mix, no? Meron tayong mga good news, meron din tayong mga not good news, mga idol. Hindi man bad news, pero not good news lang, mga lods, no? So ayun, ano masabi nyo? Comment kayo, like nyo yung video natin, mga Lodi. Sa mga hindi pa nakasubscribe na gusto yung ganitong content everyday, alam nyo na. Ayan, tingnan nyo, the aircraft carrier Abraham Lincoln. Ayan na, papunta na sila, mga lods, on its way the coast of Iran. Nako, grabe, babanat na si Daddy. So ayan na. So kita-kits tayo, update tayo mamaya, mga lods. Maraming salamat sa mga nanonood. Alam nyo na yan, magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up, mga Lodi. Yeah.